Maraming paraan ng pagpunta sa isang lugar at ganoon din sa buhay. Maraming paraan para mapunta ka sa kinakalagyan mo ngayon. Ang dapat lang nating laging maunawaan, tayo ay nasa lugar na yan dahil nagpunta tayo dyan. Hindi tayo mga unwilling victims. Akala natin laging ganoon? No. At the very least, we are unwilling but yet participants nonetheless in what happens in our lives. Nasa ganyang kakalagayan ngayon dahil malaki ang factor na ikaw din na nagpunta dyan o hinayaan mong makaladkad ka ng sino man patungo dyan, so meron mo pa rin consent. Sa buhay na ito, tayong lahat ay nilikha ng Diyos, specially, powerfully, fearfully made, at merong purpose ang Diyos para sa bawat isa. Kaya dapat maging matapat tayo sa purpose na yon. Dapat puntahan natin yung dapat puntahan, lugaran yung dapat na lugaran, sa tamang panahon ng Diyos. So lumugar, stay in your place kung gusto mo maging maayos ang buhay. At mayroong choices. Puro choices sa buhay. Ang taong magiging mabunga, payapa, masaya ay yung marunong pumili sa marami mga pwedeng pagpilian. Psalm 1:6, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. At yung matuwid at masama dito, hindi lang laging morally matuwid o masama. Yung lahat ng mali o tama ang pamamaraan, naka-classify into matuwid or masama. Proverbs 4:19, the lifestyle of the wicked is like total darkness, and they will never know what makes them stumble. Totoo nga. And wickedness is also likened to foolishness. Magkakamag-anak yung mga ganung ideya. Kaya yung mga taong kulang sa kaliwanagan ng isip, nagkakanda dapa-dapa, natatalisod, nahuhulog, nang hindi man lamang nila nauunawa kung ba't sila nadapa. Ano ang pinagkadapaan nila? Kaya pa ulit-ulit tuloy. Proverbs 3:5-6, 21-26, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Isikreto ng maayos na buhay, sumunod sa kalooban ng Diyos. So, kailangan alam mo ang kalooban ng Diyos. One of the highest goals in life, if not the highest, is to know the way of God. The ways of God. Para hindi ka nag-i-improvise ng sarili, hindi kang gumagawa ng mali o sumusunod ka sa iba. At sa bawat isa sa atin, mayroong individual, personalized na paraan ng Diyos. Kasi we were all individually, personally created by God. May kanya-kanyang nakatakda. Pero hindi ipinipilit ng Diyos. Dapat mong alamin, hanapin, at tahakin yung itinakda sa iyo ng Diyos. Ayon sa yung giftedness, personality, inborn traits, developed, and learned ways. Lahat yan ay factor para patuloy ka maging sensitive. Ano nga ba ang will ng Diyos para sa akin? Bakit niya ako ginawang ganito? Ba't ganito yung talent ko? Ba't yun ang strength ko? Ba't ganito yung weakness ko? Kinikilala ang sarili na ang reference yung kalooban ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa iyong buhay? Ba't ganyan ang itsura mo? Ba't ganyan ang talent mo? Ba't ganyan ang hilig mo? Yan ay pagpapahayag ng kagustuhan ng Diyos at hindi dapat baliwalain. Pagka lagi kang pumilit sa maling lugar, lagi ka nabibigo. Inilalagay mo ang sarili mo sa maling posisyon, lagi ka nasasaktan. May tamang posisyon. Do not let wisdom and understanding out of your sight. Preserve sound judgment and discretion. They will be life for you, an ornament to grace your neck. Then you will go on your way in safety and your foot will not stumble. Pag daw tayo lagi nakikinig sa tinig ng Diyos, sensitive to the will of God, magkakaroon tayo ng tunay na buhay. At hindi lang yon, beyond the basics, magkakaroon pa tayo ng ornaments, dagdag, pampaganda, palamuti ng buhay, at magiging ligtas at hindi natitisod. When you lie down, you will not be afraid. And when you lie down, your sleep will be sweet. So isa yan na magandang pahimakas, pahiwatig na
tama ang tinatahak nating landas, tama ang lugar nating kinakalagyan, hindi tayo laging takot. At mahimbing tayo matulog, tahimik ang ating loob. Ibig sabihin, malamang na nasa tama tayong lugar. Liba na lang maling-mali na pero naging napakamanhid na ng iyong konsyensya na maling-mali ka na, himbing-himbing mo pa rin. Mapanganib din yun. Kaya dapat laging sensitive. Have no fear of sudden disaster or of the ruin that overtakes the wicked. For the Lord will be at your side and will keep your foot from being snared. Proverbs is so full of wisdom. Isa sa mga pinakamahalagang collections sa Bible. Read Ecclesiastes, read Proverbs all the time. Napakahalaga mga bahagi ng lumang kasulatan na magpahanggang sa panahon ni Jesus, lalampas, papasa sa Jesus standard, sa Jesus filter. Timeless, universal yung mga karunungan. Yang pagkakalugar natin, kung saan mang lugar tayo nandun sa buhay, life locates in different places depending on one's chosen companions. Nandiyan ka rin ngayon kasi dahil sa pinili mong makasama. Dahil sa iyong sinamahan o isinama sa iyong buhay. Naghihilahan kayo, nag-iimpluwensyahan kayo, kaya pareho kayong nandyan dahil sa inyong 2 o 3 o 4, ilan man kayo na participant sa pagpili kung saan kayo lulugar sa buhay. Napangasawa mo siya dahil kayong 2 ay nagpakasal. Napatira kayo halimbawa sa ganung lugar kahit dahil tumira ka, sumama siya o pumunta siya doon, sumunod ka. Dahil sa iyong pinipiling kasama sa buhay, kaya ka nalalagay din sa kung saan-saan. At dahil sa iyong piniling kasama, pwede ka malagay sa gulo. Pwede ka malagay sa tahimik. Pwede kang naging makadiyos, pwede kang naging masama. Kaya pinipili ang kasama. Mahalagang may kasama, pero mahalagang piliin kung sino, kung ano yun. Amos 3:3, maaari bang magsama sa paglalakbay ang 2 taong hindi nagkakasundo? The obvious answer is no. So yung mga lagi nagtatanong, sino po kaya ang magandang mapakasalan among many choices? Di yung pinakakasundo mo. Hindi yung mga pinakamaganda ang skin o pinakamaraming savings o yung pinakamimamanahin. Yung pinakakasundo mo, kasi hindi kayo pwede magtagal lang hindi kayo magkasundo kahit gaano pa kaganda yan. Kahit gaano kayaman. So, importante kung kanino rin nakikipagkasundo. Kasi pag may kipagkasunduan ka sa mali, madadala ka niya sa mali. At dahil tama ka, madadala mo rin siya ng konti sa tama, pero nadadala ka rin niya sa mali kasi naghihilahan kayo. Importante, kung kasama mo na, talagang yun na. Halimbawa, may partner ka na talaga sa buhay, magkasundo na kayo. Kasi useless na magkasama kayo, tapos lagi kayong aaway, naghihilahan, nagko-contest. Impyerno ang buhay yun. So una, piliin mo kung sinong makakasundo mo. Pero kung nakipagkasundo ka na, mag-decide ka na mag-agree. It means you have to yield some things and you have to win in some areas. Pero mayroong mahalagang compromise ang partner sa buhay. Mag-asawa, magulang at anak, magkakapatid. Yung mga hindi nyo naman talaga pwede nang iwasang maging magkasama sa buhay, kailangang magkasundo kayo. Kasi pag laging may conflict, hindi kayo magiging masaya. 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paloloko. Ang masamang kasama ay nakakasira sa mabuting pagkatao. Kaya pinipili mo talaga ang makakasama mo. Siguro isa sa talaga pinaka-importante yung sa pagpili, yung mapapangasawa. Yung magiging partner mo sa buhay. Kasi ang laki ng influence nun sa magiging takbo ng buhay mo hanggang bawian ka na ng hininga. Umiiwas sumama doon sa mga nambubuyo, yung mga nagpapasubo, mga konsentidor, yung hindi ka itinutuwid kahit mali ka. Walang magandang uuwian ng buhay mo sa ganon. Mga kamag-anak na itinutulak ka na gumastos ng todo beyond your ways of earning. Ungot ng ungot, hingi ng hingi, hindi mo naman kaya. Anong gusto niya? Mang-hold up ka? Pagnakaw? Hindi mo puting kasama yon. Yung
ipinapasubo ka to live beyond your means, to spend more than you earn, dapat i-correct ang ganung uri ng mga companions. Especially kung permanent relationship, like in family. Importanteng may kasama, pero pinipili yun. Ecclesiastes 4:9-12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Naalala ko tuloy isang napakagandang picture ng Russian army na nandun sila sa Siberia in the height of winter. Nakasalansan silang natutulog, tabi-tabi. Pag tumagilid yung isa sa kanan, sabay-sabay silang nakatagilid sa kanan. Pag sa kaliwa, dikit-dikit sila kasi ang tanging init na kanilang nakukuha yung init ng kapwa. Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So, may kasama dapat sa buhay, pero yung mutually helpful, mutually functional. Hanggat maaari at may choice ka pa sa pagpili, yung makakapagtulungan kayo. Hindi yung pabigat ka lang sa kanya o pabigat lang siya sa'yo. Piliin ang kasama. At lalo sa mga magkakapatid sa Panginoon, mga churchmates, piliin nyo kung sino yung makaka-business partner nyo. Kasi 90% ng partnership na magkaka-church, nauuwi sa gulo. Nauuwi sa away. Kasi pag may hindi ka gusto sa ginagawa niya, usually akala mo dahil Christian kayo, tahimik ka lang, hindi ka lang nagko-comment. Pero naiipon doon sa loob ng dibdib mo hanggang mamaya sasabog din. Hindi ko laging ipinapayo sa mga churchmates to do business together. Kasi pag hindi sila nagkasundo, ang affected yung attendance nila, pareho na silang hindi attend, pareho na silang mawawala. At saka kung minsan, ibang expectation ng mga kapatiran yung kahit mali na sila, kahit na kung ano-ano, ina-expect nila, laging pagpapasensyahan mo. Siyempre, pagka-business, merong professional ethics na kailangan, kahit pa nga magkapatid kayo sa Panginoon. In fact, dahil nga magkapatid kayo sa Panginoon, mas mataas dapat yung ethical standards. Pinipili ang kasama, yung makakasosyo sa negosyo. Huwag kang sosyo ng sosyo. Mas madalas, yung mga kamag-anak, hindi magandang business partners. Kasi umaabuso. Kukuhanin mo ang pamangkin mo empleyado. Kung kailangan ng nanay niya, mamalengke, magganito, maggano, tatawagan ka ng nanay niya, hoy, yung pamangkin mo, huwag mo muna pasukin, kailangan ko dito. May ganun. O kaya pag dinisiplina mo, magtatampo yung nanay, kapatid mo o pinsan mo yung nanay, nagkahawatak-watak na yung pamilya nyo dahil sa mga empleyado mo kamag-anak. Dapat pagka kamag-anak ka, tapos empleyado ka ng kamag-anak mo, doble ang faithfulness mo. Dahil kamag-anak mo siya, may malasakit ka. Hindi yung dahil kamag-anak ka, abusado ka na dahil hindi ka pwede tanggalin at kamag-anak. Baligtad na paggamit yun ng relasyon. Mas malapit ang relasyon nyo, mas dapat kang matino. Alang-alang sa kamag-anak mo na mapapahamak pag hindi ka nagpakahusay. Piliin. Huwag agad-agad na nakikipag-partnership with people kasi mahirap kumalas. Ang dali-daling magsama-sama. Pero ang hirap-hirap magkalas-kalas. Madalas, bloody yan. To move in life, hindi lang lugar. Travel the road before you. Travel the road given you. Yung assignment mo sa buhay, gawin mo. Yan ang assignment mo ngayon, gawin mo ngayon. Ayaw mo ng assignment na yan, umasa kang bukas, maiiba, pero hanggang ngayon, yan ang assignment mo, yan ang gawin mo. Kailangan, travel the road that was assigned to you. Pag natapos mo na yun, no matter how unpleasant, because you don't like that segment of your journey, you will move on to another. Pero huwag kang nakatunganga at ayaw mong kumilos dahil ang ayaw mo yung kaharap mo. Pag meron kang dapat gawin, trabaho halimbawa, ayaw mong gawin mo agad para matapos na. Kailangan kang gumawa ng report, magsulat ng letter, hirap na hirap kang gumawa niyan, tagal ng tagal, ilang linggo na, hindi mo pa ginagawa. No, pag maayaw mong gagawin, gawin mo agad. Para matapos, lampas ka na. Sabi nga nila, if you have to swallow a toad,
Don't look at it too long. Lulunin mo na yung palaka. Kung lululunin mo talaga, kasi ang tagal-tagal mong tinititigan, mas hindi mo malululun yan. Huwag naman kayo manghuli ng mga palaka sa labas kasi marami ngayon. Talinghaga lang yan. Ayaw mong linisin ang banyo dahil hindi mo enjoy na gawin yan. Gawin mo na, para tapos na. Kasi pag 3 days mo dinelay, 3 days ka nagsasuffer. Gagawin mo rin lang naman. Tapusin mo na. Take the road that is before your feet so that you can get done with it as soon as possible. In life, move forward. You have to move forward. You should not get stuck. Bakit? Kahit wala kang ginagawa, lumalakad ang panahon. So pag nakatayo ka lang at wala kang ginagawa, lumalakad ang panahon, obviously, naiiwan ka ng panahon. Meron ako mga young people na nakakausap, sabi ganun, yung po mga classmates ko nung araw sa high school, may mga negosyo na, may kotse na, may bahay na, ako wala pa. Ano nangyari sa'yo? Ba't sila nag-move forward? Ikaw ay hindi. Although hindi naman laging yun ang pamantayan kasi baka may iba ka na-accomplish, malay ko naman nakasulat ka ng 30,000 tula. O di accomplishment yun, kahit wala kang kotse. Pero, basta wala kang ginagawa, hindi titigil ang oras para hintayin ka. Lalakad pa rin yan. Kaya kung ikaw ay nag-enroll sa isang kurso na for 4 years, wala kang ginawang tama, naiwan ka, hindi ka pumapasa, pabalik-balik ka sa same course, graduate na yung mga kasabay mo nung simula, ikaw hindi pa. Kasi hindi ka hihintayin ng panahon. You must keep moving. At yung dapat mangyari nung Lunes, dapat mangyari ng Lunes. Kasi sa Martes, merong ibang dapat mangyari sa'yo. Sa Miyerkules, meron. Sa Huwebes, iba naman. Pero pag hindi mo ginawa yung Lunes, tas Martes na hindi mo pa ginawa yung Lunes, hindi mo rin ginagawa yung Martes, Miyerkules, Huwebes, natapos na yung linggo, wala pa nangyari sa'yo. Naiwan ka ng isang linggo. Ulit-ulitin mo yun, may iwan ka na isang buwan, isang taon. Kumisan yung iba, mamamatay na lang, malalagot ng hininga, wala pa nangyari sa buhay. Philippians 3:13-14, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize. Lumalaban ka para manalo. Sumasali ka para magwagi. Nagtatanim ka para umani. Nag-aaral ka para gumraduate. Nagtatrabaho ka para ma-promote. Laging may goal. Hindi lang pinapaandar mo ng walang nangyari ang isang araw. You need a clear goal, a clear objective, and a very clear task. May plano. Huwag ka naman maging alipin ng plano na may plano ka kasi ngayon, namamatay ng nanay mo, hindi mo pa asikasuhin dahil iba ang plano mo for today. Dapat may flexibility, pero dapat may general plan. And you should move on. Yung iba, anong gusto mong mangyari sa buhay? Gusto kong yumaman. Anong ginagawa mo ngayong araw na to para yumaman? Wala. Last week, anong ginawa mo? Wala. Last month, wala. Paano kaya yaman? Don't dream. Plan. 2 Corinthians 3:18, at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. You see, even spirituality, even our Christian life has a goal. And the goal is to be more and more like Jesus. So dapat ang lahat ng ginagawa mo, ang bunga, nagiging mas kawangis ka ni Jesus. Mas bumabait ka, mas magiging loving, mas magiging accepting of others and forgiving. Hindi yung baligtad. Kasi paatras ang tawag doon. Pag sa pagtagal ng espiritualidad mo, mas nagiging kamukha ka ng mga Pharisee, umaatras ka, hindi ka umaasenso. Dapat laging ang goal mo, mamunga. Puno man na walang bunga, sabi ni Jesus, putulin na yan, sayang ang lupa. Sayang ang taba ng lupa, sayang yung liwanag ng araw. Kasi wala naman siyang bunga. Ang goal mo lagi, mamunga. Okay, musician ka. May gift ka naman na mag-compose. Ang tanong ko naman ilan ang na-compose mong kanta na nakaraang linggo, buwan o taon? Wala. Tutunga-tunga nga ka, Facebook ka. Ang gift mo, music, tapos wala kang production? Ba't ka pa nabuhay? Sayang naman mga ininom mong tubig, mga kinain mong itlog ng pugo. Sayang, kasi wala kang bunga.
Ano ba gift nyo sa mundong ito? Anong ibigay ng Panginoon? Dapat may bunga. Hindi yung nag-e-exist ka lang, nagsusurvive ka from one day to next day to next day. Na pag nilingon mo yung linggo, buwan, taon, wala namang nangyari. Sayang. Kasi malalagot din ang hininga mo. Tatanda ka, tatawagin ng Diyos. Tahanapan ka ng bunga. Nasaan? Anong ginawa mo sa oras mo? Yung lagi ka na lamang na nanghinayang, nagsisi sa mga hindi naganap, hindi ka na tuloy mag-move forward. Sabi ni Paul, alam niyo, ginagawa ko sa nakaraan, tapos na yan. I move on. Nabigo ako noon, magtatagumpay ako ngayon. Nasaktan ako noon, papagalingin ko sarili ko at mag-move on ako. Hindi yung lagi na lang akong nagngangal-ngal tungkol sa nakaraan, mga panghihinayang sa mga hindi nangyari. Tama ng ganun mga drama. Kailangan mag-move on. Matthew 7:13-14, enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Hindi sinikipan yung daan para konti ang makaraan. Ang ibig sabihin, konti lang talaga naghahanap. Pero kung ang lahat maghahanap, makakaraan din sila doon. Ang gusto kasi ng iba yung madali. Ang sikip naman ng daan na yan, wag na lang. Ang kipot naman ng pinto, wag na lang. May ipapagawa ka sa karpintero, gawin mo itong gano'n, ay, ang hirap naman po niyan, sir. Ba't di ka nalang mamatay kung ay mamahirapan? At kung mamamatay ka bukas, ba't di nalang ngayon? Para madali. Kasi mahirap talagang mabuhay. Yung ayaw mahirapan, hindi yun mamumunga. Kasi mahirap mamunga. Pero alam niyo ba na mukha lang madali na hindi mamunga kasi mas relax? Pero mas mahirap naman yung wala kang bunga. Ang taong mag-move to the right place at the right time, willing mahirapan. Handang dumaan sa hirap. Kasi ganun ang pagtatanim. So to move in life, travel the road before you and also modify, change, and develop the way you travel. Minsan nalulungkot ako, may kakanin halimbawa sa isang probinsya. Pagbalik mo 20 years later, ganun pa rin yung balutan. Walang product development. Yung pagkain madaling mapanis, hanggang ngayon madali pa rin mapanis. Wala pa silang na-develop na technique. Ganun din yung babae o lalaking laging nai-inlove sa mali. Nakakapitong try na hindi pa mag-click, paulit-ulit. Yun at yun ang nagugustuhan eh. Yun at yun din ang ending. Dapat tayo progressive sa pamamaraan natin. Pag natututo tayo dapat sa mga pagkakamali, pagdating ng panahon, kumukonti yung mali dahil natutunan mo eh. Di bali magkamali. Ang mahalaga matuto para huwag na maulit at huwag na magpaulit-ulit. Learn. Develop the way you travel in life. May mga kilala ako, konting maambo na, nagkakaubo, kakasipon, absent sa trabaho ng 3-4 na araw, isang linggo. Pero tuwing uulan, nababasa. Hindi mo na ba matututunang magdala ng payong? Hindi ka na ba pwede magbulsa ng parka? Tuwing uulan, nababasa ka, hindi ka ba nakakahalata? At yung nababasa ka, nagkakasakit ka, kaya kalahati ng taon nakaratay ka, hindi ka kumikita, gumagastos pa. Paano ka aasenson niyan? Di ka natututo. 1 Corinthians 9:26-27, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko ito upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So Paul is talking here as a trainer, at kung gagawin natin sa physical training, sa niya matapos ko mag-train ng iba, tinetrain ko rin ang sarili ko para pwede akong sumali sa contest sa sasalihan nila at titiyakin kong mananalo ako doon. Discipline. Pero ang discipline mahirap. Pero yung disiplinado lang ang nagwawagi. We've got to focus on discipline, self-development. We've got to learn new ideas. You have to keep changing your mind. Hindi ka dapat in love with old thoughts.
Pag meron ng bagong thoughts na mas effective, mas powerful, mas enlightened, be willing to change your mind. It is never a virtue to be conservative when it comes to the intellect. Yung iba, pag ayaw nila yung isang idea, ayaw nilang pakinggan kasi baka magbago yung ideya nila, pakinggan mo. Kasi nakikita ng sarili mong reason na dapat kang magbago, you will develop. It is very, very seldom that conservatism is a virtue. Because you're in love with the past, and the past is done, and the world had changed overnight. Kailangan handa ka doon. Kaya ang Panginoong Jesus, laging ang kanyang mga paradigm, sa kanyang mga metaphors, symbolisms, new. Laging a new covenant, a new law, new wine skin. And even Romans says, be changed by the renewing of your mind. Ang taong aasenso, malalagay sa tamang lugar, kikilos sa tamang oras, is always changing her or his mind for the better. Laging naghahanap ng paraan para ang isip pakinabangan. Dapat ang utak natin hindi museum, hindi koleksyon ng mga luma na hindi na naiiba. Dapat ang utak natin ay garden kung saan napakaraming bagong seeds na tumutubo, mga bagot iba-ibang variety para dumadami ang mga bunga na nakikita natin at pinapakinabangan sa buhay. Travel and develop the way you travel, or you do not move. You get stuck. You don't grow. Ang frustration na lang ni Paul sa mga tao sa Corinth, katitigas ng ulo, kababagal matuto, sukdo lang pati mga babae doon, pinatahimik niya, huwag kayong magtuturo, huwag kayong kikibo, walang maingay, kasi nga hindi sila matuto. 1 Corinthians 3:2, I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. You are still infants. Gustong-gusto ni Paul magturo ng mas matataas na katuruan, mas malalalim, mas malalawak, pero hindi niya magawa. Kasi yung utak ng mga tao sa Corinth, maliit. Ayaw matuto. Pinagpipilitan yung dati na. Sabi niya, nakaka-frustrate kayo? Ang tatandaan nyo na, gatas pa lang yung diet. Dapat sana iba-iba na, ang dami na. At alam niyo mga kapatid, sa church, even today, that can be the situation. Hindi maturuan yung mga tao ng mas malalalim, matataas, malalawak na bagay. Kasi in love na sila doon sa unang-unang theology na natutunan nila ng first 3 months na sila ay sumama sa Panginoon. At pag tinuruan mo ng iba, magagalit. Ayaw na nilang baguhin ang isip nila. Stuck. That was the dilemma of Paul. He could not teach higher teachings. So napaka-importante yung nasaan ka. Nasaan ang iyong katawan? Nasaan ang iyong utak? Saan nakalagay yung utak mo? Anong level? Anong lugar? Anong orientation? Because it will determine the quality of your life. Now, life is also governed not only by places, but also by different times. May day, may night. There are different weathers and climates and seasons. Lahat yan likha ng Diyos. Huwag mong labanan. Sakay ka lang. Ayaw mo pala ng malamig na klima, huwag kang tumira sa mga countries na malamig. Ayaw mo sa mainit, huwag ka doon sa mainit. Wala naman namimilit sa'yo. Kailangan lang, kung nandyan na at wala ka na magawa, huwag mong labanan. Sabayan mo. Ecclesiastes 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. So do your time. Flow with your time. Mahalaga, huwag mong labanan ng oras. O oras ng antok, itulog. Oras na hindi ka makatulog, bumangong ka. Gumawa ka ng wood carving. Maglinis ka ng mga cabinet. Hindi ka pala makatulog, pabiling-biling ka sa higaan mo. Ba't di ka bumangon? Igising ka. Sa abutan ka na ng umagang pabiling-biling, mabuti pa bumangon ka na lang, nagtanim ka ng pechay. May naitanim ka, kahit gabi. Huwag mong labanan kung ano yung takbo ng panahon. Psalm 104 verse 23, people go out to their work, to their labor, until evening. So pag oras ng trabaho, magtrabaho. Pag oras na ng pahinga, magpahinga. Pero ang hindi tatrabaho sa oras,
hindi rin niya kaya magpahinga sa oras. Kasi ang pahinga ay bunga ng trabaho. At pagka hindi ka nagtatrabaho, hindi ka makakapagpahinga. Lagi ka nagwo-worry, wala kang kita, wala kang ani, wala kang mga bunga, you will never be able to rest. That's why the woman of Proverbs 31 can laugh at the days to come. She will laugh and be cheerful about expenses that are to come. Why? Because she works hard at the right time. May tamang oras, may tamang panahon. Proverbs 10:5, at harvest season, it's smart to work, but stupid to sleep. I-apply nyo yan sa lahat. At school time, it's smart to go to school, but stupid to be absent and be in the mall. Or it's smart to be attentive to the lesson, but stupid to keep on texting under the desk. At worship, it is smart to focus on the message of God. It's stupid to do other things. Like nagte-text ka sa loob ng bag mo. Kita rin niya ng Diyos. Nandun din siya sa bag. Tapos ang sinasabi mo lang pala, diba? Eats ka na. Musta na yun? Bakit hindi nalang mamaya yan? Para ikamamatay na ipaghintay. Dapat kung nasan ka, makinabang ka doon. Yung iba, manonood ng sine, tapos tutulugan. Tapos kung kailan naman matutulog sa bahay, doon hindi matutulog. Binabaligtad ang oras. Merong mga mag-asawa, na 10 buwan na nasa barko yung lalaki. 2 buwan lang sila magkasama para masaya. Doon pa nag-aaway. Ba't hindi na kayo mag-aaway habang nasa barko siya? At least hindi kayo magkakasakitan. Pag nandyan siya, dapat enjoy. Kasi panahon niya ng enjoyment. Igalang ang panahon. Meron kayong party, masaya. Huwag ka na doon magdrama kahit nainis ka. Palampasin mo yung inis mo kasi sisirain mo yung party. Oras ng kasiyahan. Malaking investment nyo. Nagkagastos kayo para mag-party tapos bininimangot ka. Sayang. Kung ano ang ibinibigay ng panahon, entertain it. Because it will never last. That too will pass. Psalm 30 verse 5, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Ang ibig sabihin lang naman, nothing is forever. Kahit kumisan ang lungkot-lungkot mo sa gabi, sasaya ka rin sa umaga. Just survive the night. Because your redemption will come on time. Hirap na hirap ka ngayon. Nagpapaaral kayo ng 3 anak sa kolehiyo, hirap na hirap kayo. Just survive it. Lalabas din yan. Pero ang hirap-hirap nung hirap na kayo, nag-aaway pa kayo, nagkakagalit pa kayo, tapos wala kayong ginawa kundi pagalitan din yung mga pinag-aaral nyo, naiinis pa sa inyo, imbes magpasalamat. Pagkalipas ng panahon na yon, wala kayong bungang maganda. Be wise when you handle time. It's a time of difficulty, then go through it. Lilipas din yan. Namatayan ka, malungkot ka, then be sad. Why deny it? Lumilipas din. May mga lungkot na hindi 100% mawawala, pero guaranteed, mababawas-bawasan ang hapdi pagdaan ng panahon. Just survive it. Panahon eh. There's a time to die. There's a time to be born. A time to embrace. A time to stop embracing. A time to gather stones. A time to scatter stones. A time for war, a time for peace. Ganon talaga. Yun ang buhay. Huwag labanan. Hindi ka mananalo. Mapapagod ka lang. Psalm 30:11. Pinawi mo itong aking kalungkutan. Pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis. Kaligayahan ang iyong ipinalit. Ito ang naghihintay sa mga anak ng Diyos. Kahit dumadaan sila sa hirap. Kasi may Diyos tayo. Alam niya ang kalagayan natin. At kung pinapayagan niya ang isang sitwasyon, di man natin naiintindihan, magtiwala tayo na alam ng Diyos ang ginagawa niya. Your redemption comes on time. Just go through your night. Walang gabi na sobrang haba na hindi nag-umaga. Nag-uumaga din. And to go through the life, the best way, you move with time, with the climate, with the weather, but you also move on time, not against it.
Darating din lang kayo sa isang gathering, huwag na kayong huli. Dumating na kayo sa oras at tigilan na ang kabibigay na excuse ng traffic. Bumenta na yan. Alam nyo pala na traffic, meron kayong 7 o'clock meeting, umalis na kayo sa bahay ng 2 a.m. Aalis kayo ng 6, natural, malilate kayo, di ba? O kaya magtayo na kayo ng tolda doon sa harap ng pupuntahan nyo, doon na kayo matulog sa gabi. Ibig sabihin, change your ways. You cannot always live at the times that you always live and arrive always late and always give the same excuses. This is what we mean. Change your ways. If you want a change in the equation, you change the elements of your equation. Kung yung 3 plus 3 naging 6, ayaw nyo pala ng 6, tigilan nyo ang ka-add ng 3 plus 3. Gawin yung 3 plus 2, di magiging 5. Pero ayaw nyo pala ng 6, lagi naman 3 plus 3 ginagawa nyo, di 6 tang 6 tang 6 yung ending. Change. Makibagay, sumabay sa panahon. At pag sinabing panahon, hindi lang oras, sa opportunity. Bawat oras may unique na opportunity. Kahit nga taghirap may opportunity for business. Nakita nyo, pagka Pasko, may mga 13th, 14th, and 15th month pay. Ang liit ng benta ng tuyo. Kasi bibili ng mga tao, mga manok, mga tosino. Enero, ang bili uli ng tuyo. Kasi ubos na pera ng tao. Kasi pag walang pera ang tao, mabili yung mga mumurahing bagay. So, opportunity pa rin yun. Pero hindi wala na silang pera, Enero, nagtitinda ka pa ng hamon. Tapos na ang panahon. Pero sa tamang panahon, sasabay ka, aasenso ka. Colossians 4:5, make good use of time. And time also means, as we have said, opportunity. Samantalahin ang bawat pagkakataon. Nagkamali ang asawa mo. Nagkamali ang magulang mo, ang anak mo, ang kaibigan mo. Nagkamali ang empleyado, nagkamali ang coworker. Anong opportunity ino-offer ng mga kapatid na hindi nyo dapat palampasin? To forgive. Because we are not always given the opportunity to be on the forgiving end. Madalas tayo yung nasa end na dapat patawarin. Pero yung nagkaroon ka ng pagkakataon na nasa kamay mo ang pagbibigay ng patawad, tas di mo ibinigay, sayang ang opportunity. Sayang. Panahon na para ka maging hero, maging dakila, maging mabait. Aalalahanin na niya buong buhay na pinatawad mo siya, pero di mo pinatawad, hindi, sayang ang chance. Meron kang kamag-anak na nag-aaral, kulang na kulang sa pang-enroll. Anong opportunity mo yon? Na magdagdag ng pang-enroll niya. Kasi hindi siya laging mag-aaral. Matatapos din yon. At pag dumadating na siya sa tanghaling tapat ng kanyang buhay, ikaw siguro nasa mga 5 p.m. na ng iyong buhay, lumulubog na ang iyong araw, baka kailangan mo na ng tulong niya. Pero nung oras na pwede mo siyang tulungan, na ikaw ang malakas, hindi mo tinulungan, sayang ang opportunity. Meron kang kapitbahay na nasunugan, nangailangan, nadilubyo, chance mo na nabigyan ng mga relief goods na bago. Mga bago mong tuwalyang hindi mo gamit, bago mong damit na hindi mo paggamit, binigay mo. Ilang beses naman siyang masusunugan sa buhay. Baka hindi na maulit yon. Pero hindi ka nagbigay, sayang ang chance mong maging hero. And I can go on and on and on. Lalo yung pagtulong sa mga bata, sandali lang silang bata, matagal silang matanda. Anong nakatanim sa isip nila na ikay mabuti o masama sa kanila? Tinulungan mo sila o pinagkaitan? Isa sa mga pinaka-stupid things to do is to be cruel to children because they will become adults and you will become a hyper-duper senior. At maghihiganti sila sa iyo pagdating ng oras na yon. Sayang ang chance. Every weakness, every need, every poverty of others is your opportunity to be good. Don't miss that opportunity. Hebrews 5:11-13.
Marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal niyong umunawa. So you see, mentality. Ang mentality ay isang malaking bara sa pag-asenso. Kasi marami pa dapat pwedeng ituro sa'yo, hindi na ituturo kasi hindi mo natatanggap eh. Bibigyan ka pa sana ng higher position, hindi ibibigay sa'yo kasi hindi mo kaya o hindi mo pinatunayang kakayanin mo. Akala nung iba pa nagpapasusot sila sa trabaho, nakakaiwas sila sa mahirap na gawin, nakakapalusot sila sa mga mahirap na assignment, panalo sila. No, magpipili ng aasenso, hindi kong pipiliin. Kasi hindi mo na-prove ang sarili mo. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. At church ang kausap dito. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang takal-takal nyo na nagbabasa ng Bible, umaattend ng church, grade 1 pa lang din ang alam nyo. Dapat nga, teacher na kayo. Estudyante pa rin kayo. 35 taon ka nang umaattend ng Bible study, sister. Kailan ka magiging teacher? Lagi ka lang receiver, hindi ka magiging giver. Expected sa atin mag-grow. Nag-aaral ka para makapagturo. Hindi ka lang nakakapag-aral para sa personal consumption. May goal. Ang goal is to be like Jesus, and Jesus is a teacher. Hindi lang siya end user. Channel of blessing siya. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas sa pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang dali-dali nyo ma-offend, ang dali-dali nyo magtampo. Hindi na kayo pwedeng i-correct, i-disiplina, pagalitan. Lagi nila kayo inaalagaan kasi tampuhin. Pambata yan. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. So ang goal ng spiritual life natin to grow. Grow into Jesusness. To become like Jesus. Lahat ng nadidinig na pag-aaralan, minememorya, kinakanta, ang ending dapat, you become more and more like Jesus. Now, to go through the life the best way, you apply the best technique. Singer ka, dapat lagi kang nag-vocalization, nag-aaral, nagdidisiplina, para better and better ang iyong singing. Ano man yung skill mo na bigay ng Diyos, tungkulin mo yan sa Diyos na alagaan at pasensuhin. Ephesians 5:15-16. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Kaya importante, sumama sa marunong, sumunod sa marunong. Kung di man ikaw yung pinakamarunong sa inyong grupo, lagi kang sumama. Yung mga laging ayaw na pinagbasa mo, ay nosebleed po, pastor. Magbasa kayo nito, mag-aaral kayo, nosebleed po. Nosebleed? 7 oras ka nagpe-Facebook, hindi ka binabalingoy-ngoy. Pinagbabasa ka lang ng dictionary na nosebleed ka na. Anong inaasahan mo? Wala ka nang matututunan buong buhay? Hindi mo na i-stretchin yung muscles ng utak mo para dumaming magkasya? Yun na lang? Kakamatayan mo na boy lang, hindi mo ma-spell? Wala kang balak umasenso? Alam nyo, sa buhay makikita mo yung iba, halimbawa, hindi gumraduate ng college nung sila ay 20, 22. Pero ngayon, 60 na sila, wala pa rin kahit isang unit na naidagdag. Choice mo na yon. Nag-aasawa ka agad, nag-alaga ka ng mga anak, pero dumadating ang panahon na wala na sila, libre ka na rin. Pwede mo pang gawin yung mga dapat mong gawin. Wala na ba tayong balak? Gawin yung mga hindi natuloy nung araw? Kakamatayan na natin yon. Lalo't kung gusto nyo, dapat gawin nyo. Mahirap po eh. Ganun talaga, mahirap. Yung naghihirap lang naman ang nag-aani. Galatians 6:9. Kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Huwag susuko.
At lalo na, huwag isuko kung anong tunay na mahalaga sa inyo. Paglaban nyo yan. Sabi nga nila, kung gusto mo nang sumuko ngayon, sabihin mo lang, bukas na ako susuko. At bukas sabihin mo ulit, bukas na ako susuko. Hanggang hindi mo napansin, natapos mo na yung dapat mong tapusin. Proverbs 30:25, ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. Ang liit ng utak ng langgam, di ba? Ang liit nga ng langgam. Pero maraming langgam, mas maraming savings kesa sa tao. Ng utak ang laki-laki. Ilang milyong langgam ang kasya sa loob ng bungo natin. Ang liit ng utak nila, pero may savings ha. Nag-iipon yan. Minsan isang butil na bigas, 3 langgam yung nagbubuhat. Pinagtutulong-tulungan nila. Tayo pang tao. Proverbs 6:6-8, tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya ay masdan mo at ang ikaw ay mamulat. Sila'y nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw, kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Tambak-tambak ang leksyon para sa atin. Para kumilos sa tamang panahon, tamang lugar, tamang teknik. Yung langgam may teknik eh. Minsan may buhat-buhat siyang pagkain na 5 times bigger sa kanyang sariling katawan. Dahil sa teknik. Kaya yung mga ginang na ang galing ng... Sabi niya, Diyos ba ako? Bakit itong hari na to sa kabilang kingdom nagpapadala sa akin ng ganitong uri ng request na pagalingin ko itong leprosy ng kanyang tauhan? Sigurado humahanap yan ng away. Na pag hindi ko napagaling, magkakaroon siya na excuse para tagirahin at mananalo sila dahil mas malakas sila sa atin kesa ngayon. So it was one king's expectation and request that sounded like a demand and another king's concern and fear. Pag merong miscommunication, laging maraming fear. Kaya dapat nagkakalinawan, ano ba talaga ibig mong sabihin? Ito ba talagang iniisip ko ang iniisip mo? So ninervyos na alarm itong hari ng Israel. 2 Kings 5:8. When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, and to tear one's robe means to mourn, magluksa, malungkot ng sobra, he sent him this message. Why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. Iba talaga magsalita yung mga God-anointed prophets. Walang pangingimi, kahit hari ang kausap. Sabi niya sa hari, bakit naman kailangan pang magdrama ka? Bakit kailangan mo pang pilas-pilasin yung mga suot mo? Ba't di mo nalang ipadala sa akin nang malaman niyang hari ng Aram na may propeta ang Diyos sa Israel? Malinaw yung statement, hindi yung hari ang gagamitin ng Diyos, yung propeta ang gagamitin niya. Sabi ni, very indirectly, sabi ni Elisha, nagkamali siya, ba't siya sa hari pumunta? Dapat sa akin. So, papuntahin mo na lang sa akin nang malaman nila na kumikilos ang Diyos sa Israel sa pamamagitan ng kanyang propeta. So, if we're going to trace the idea, it came from the Lord, of course, but it was, on human terms, from the slave girl. To Naaman, to the king of Aram, to the king of Israel, and now to the great prophet, Elisha. Ang layo ng narating ng idea. So, meron na namang isang blessing. Nakarating sa atensyon ng makapangyarihang propetang si Elisha ang problema ni Naaman, ang kanyang sakit na ketong. But we can learn something along the way. Do not inhibit a good idea, especially if it's godly, no matter who thought of it first. Kahit nakatulong, alipin, bihag ang nag-isip, if it's a good idea, it's a good idea, no matter who thought of it first. Hindi tayo ang may ideya, hindi tayo magkaka-credit, papatayin mo na yung idea. In fact, that idea came from God. We like to think that even the very reason why that girl was captured was to bring her to the household of Naaman to bless him. Like Joseph was a slave in the house of Potiphar to bless the entire empire of Egypt. God could talk to and God could send and use anyone. Kahit mga taong mukhang mababa ang kalagayan sa lipunan,
kung gagamitin ng Diyos, magiging napakamakapangyarihang daluyan ng kanyang pagpapala. 2 Kings 5:9. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Ang lakas ng dating ni Naaman. Nung dumating siya sa palasyo ng hari ng Israel, bagay yung kanyang retinue, ang kanyang mga wangwang, ang kanyang mga escort, ang mga kabayuhan. Pero nung pumunta siya sa bahay ng propeta, a very humble house, mukhang OA ang dating niya. Hindi bagay itrato ng mga political and military leaders ang mga servants of God that way. Ang lakas ng dating. So bibilhin ba ni Elisha ang drama nitong si Naaman na ang lakas ng dating? 2 Kings 5:10, Elisha sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." Hindi hinarap ng propeta ang dumating na bisita. Hindi siya tuminag sa kanyang kinalalagyan, pinalabas niya ng bahay ang isa niyang katulong at sinabi doon sa dumating, "Alam na po kung anong pakay nyo, ang payo, pumunta kayo sa river ng Jordan at ilublob nyo ang inyong sarili 7 beses. Bilangin nyo, lublob, ahon, 7 beses. Gagaling ang inyong mga sakit na yan, kayo'y malilinis." Ikatutuwa kaya ni Naaman ang ganong payo. So in other words, dined man ng prophet yung pomp and pageantry ni Naaman. The prophet was not amused. The prophet was not impressed with the show of force. After all, the show of force is empty, because if he was really powerful, he would not be there seeking the ministration of the prophet. So dapat inilagay niya ang sarili niya sa tamang lugar. Spiritual people should not be too impressed with power or wealth. And this is one of the measures that you can see how spiritual people are. How they not get too impressed with wealth or power. Because they are tuned in to another dimension, to another power, to another vision, to another world view. 2 Kings 5:11. But Naaman went away angry and said, "I thought that he would surely come out to meet me, stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot, and cure me of my leprosy." This was the way of the pagan priests. Ang inaasahan ni Naaman, isang magandang show. Sabi niya, yun lang. Hindi ba niya kilala kung sino ako? Ang lumabas lang dito sa akin katulong para sabihin lang maglublob ako sa ilog nila. Hindi man lang siya lumabas. Ang inaasahan ko, lalabas siya. Titindig siya ng buong tikas at buong lakas siyang tatawag sa kanyang Diyos. Iwawagayway niya ang kanyang kamay and instantly gagaling ako. Yun ang mga drama kasi ng mga pagan priests na nakasanayan nitong si Naaman. Hindi niya alam yung understated style of really spiritual people. Hindi niya nagustuhan na hindi siya hinarap. 2 Kings 5:12. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Sabi niya, Jordan, ilog ba ang tawag mo dyan sa kaprasong kanal na yan? At talaga naman, kung i-compare nyo ang Jordan sa mga ilog ng Damascus, para lang talagang maliit na kanal, puro pa putik. Alam nyo ba, pag tumungtong ka sa Jordan, aahon yung katakot-takot na putik. Aesthetically, hindi naman talaga siya big deal na ilog. Naging big deal lang, yun lang naman kasi isang ilog ng Israel. So sabi nitong si Naaman, hindi pa ba sapat ang magagandang ilog namin sa aming bayan? Na mas maganda pa kahit pagsamasamahin mo lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako pwedeng doon na lang maligo at malinis? Galit na galit siya, nagdadabog siyang tumalikod at umalis sa kanyang kabayuhan. It was a grand entourage, a pompous arrival
and entry. It was a high ceremonious expectation that he had in his heart, and a most unusual non-event treatment from the prophet. There was a raging disappointment and an exit. There was ranting of injured pride. Naturally, if you're used to attention, especially to earthly, worldly attention, you would want to expect that from everybody, but never expect it from spiritual people. Not that they are snobbish, it's just that they are not impressed, because they are tuned in to other things that are spiritual. And perhaps that's the medicine that Naaman needed, a humbling. Dahil matagal na siyang hindi na-humble. And this is the way of some rich people today. The very rich, the very so-called educated and prominent church-goers, they also want and demand such attention. This breed of people are still alive and well. Umalis siya, pinakinggan niya ang kanyang damdamin, ng kanyang dabog, pero umalis siyang may sakit pa rin, di pa rin siya gumaling. So umuwi siya sa kanyang bahay, inaasahan ng mga katulong niyang mananampalataya, nagaling na siya, pero nakita, ay may leprosy pa, walang nangyari. Sabi niya, anong nangyari? 2 Kings 5:13, Naaman's servants went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed?" Again, these servants had the freedom to speak out. And it is to your credit if people under you can speak out. Especially if they can speak out for your well-being. Sabi niya, "Tatay, kung yung pong propeta may ipinagawa sa inyong mas mahirap, di ba para gumaling kayo, gagawin nyo? Kung ipinahuli sa inyong ibong Adarna, baka hulihin nyo talaga. Kung ipinasisid sa inyo ang dagat, kung ipinasakop sa inyo ang lahat ng mga kaharian dyan, gagawin nyo. Tapos maglublob lang sa ilog, di nyo pa sinunod. Gaano ba naman kahirap yon?" Naaman was too great to be blessed. No one can be too small to be blessed, but some people are too big to be blessed. At yun ang attitude ni Naaman. So, here comes another common advice, another common sense from very common people that many people of high stature miss. Sabi niya, ba't di na lang yung sinunod? Madali namang gawin. Madali sa mapagpakumbaba. Pero hindi madali sa may yabang at angas sa buhay. Una, nainis na siya na hindi siya hinarap. Katulong lang humarap sa kanya, hindi niya opposite number. Pagkatapos, ang liit-liit ng ilog, parang ganun lang, hindi ba ako magmumukhang nauto, mukha naman akong chip na susundin ko yan, yun lang. Hindi tuloy siya gumaling. Pero nung payuhan siya na kanyang mga katulong, pati niyo na lang gawin. Ito talaga, hanap naman kayo ng kagalingan. 2 Kings 5:14, so he went down and dipped himself into Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. So malinaw na Diyos ang nagpagaling. Not because of the river, not because of the grandness or beauty of the river. In fact, he was healed in spite of the river. Kung papagalingin tayo ng Panginoon, meron ba naman siyang papayagang umagaw ng kanyang kalwalhatian? Baka mapagkamalan mo pa yung magagandang bato, yung malinis na tubig, yung magandang lugar ang nagpagaling sa iyo at makalimutan mo ang Diyos. Kaya kinailangan isang simpleng lugar, isang napakasimpleng maliit na ilog para malaman mong hindi naman talaga yung ilog ang nagpapagaling. Humble deference to and obedience to wisdom yielded a great result. Healing at may bonus, youthful looks. Hindi lang siya gumaling, nagmukhang bata pa. Humility pala ang gamot. At kung humility ang gamot, alam nyo kung ano ang sakit.
Sabihin nyo sa katabi nyo kung ano yung sakit. Pride, di ba? Ang sakit pala ni Naaman, pride. Kaya ang sagot ng prophet, dinedma siya. Kasi kung inestima mo yon, nagkandarapa ka, lalong yayabang. Hindi naman sa minaliit siya o minalang kwenta, pero ang kailangan niya, humbling eh. Yun ang gamot na kailangan niya. Kaya pala siya pinalulubog 7 beses, ba't hindi na lang 1 beses? Di ba kailangan humble ka para magpalubog-lutang ka doon? Kailangan may humility ka. Para kang batang sumunod na lang. But unless you had a childlike faith, you will never really receive much from God. As soon as he listened to the advice of his servants and did such a humbling thing as dipped 7 times in that muddy river, he got healed. It's the Lord, not the river, that healed him. So huwag kayo magpadala sa mga racket ng mga deboting tubig na galing sa Jordan. Mga deboteng langis na galing sa Holy Land. Anong holy doon? May holy bang land? Land cannot be holy because land is non-living and only the living are capable of righteousness or sinfulness. Walang holy land. Gimmick lang yan ng tourism. But if you like to visit for the historical value, good. Pero huwag kayong papauto na holy land. Magpe-pray ka sa Garden of Gethsemane. Sa garden nyo rin na puro makahiya at okra, nandun din ang Diyos. Hindi nyo kailangan pumunta doon para mag-pray. Pero kung gusto nyo makita, not bad. Pero kayong pauto sa mga holy land, holy oil, holy water. Walang ganun. Ang Diyos ang nagpapagaling. Kaya nga, pagkarumi-rumit, maputik na tubig pa yung ginamit eh. 2 Kings 5:15. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel. So please accept a gift from your servant." Mula sa bahay, nagpunta sa ilog ito, malayo yon ha. Naglubog-lubog siya doon at nung gumaling, hindi mo na umuwi, tumuloy sa bahay ng propeta minus the pomp and pageantry. This time, bumaba na siya sa kanyang kabayo, tumindig siya sa harap ng bahay ng propeta hanggang nilabas siya. May natutunan si Naaman. Dapat mong ilugar ang sarili mo before the man of God. Huwag kang magyabang dyan. Dahil hindi naman ikaw yung man of God, siya. At siya nga hindi mayabang eh. So humility, recognition, and gratitude ang nakita natin na isinunod na ginawa nitong si Naaman. A clear expression of thankfulness. He brought a lot of gifts. Kailangan, yung pagtingin sa ilog na to should not be a source of misplaced national pride. Hindi dahil sa Israel nangyari yon, hindi dahil sa ilog na yon, kundi dahil sa Diyos. Dahil alam nyo, nung panahon na yon, napakaraming may ketong sa Israel, walang pinagaling ang Diyos ni isa. Sa katunayan, sabi sa 2 Kings 5:16, the prophet answered, "As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept the thing." And even though Naaman urged him, he refused. Hindi tinanggap ng propeta ang mga regalo. It was a dignified and polite refusal befitting an anointed prophet. But you should take note that Elijah's refusal must have had a context. Siguro may dahilan na hindi natin alam, hindi na ipinaliwanag sa Biblia, may dahilan. Baka yumabang na naman tong Naaman pag tinanggapan mo ng regalo. Pag yumabang siya, baka bumalik yung ketong niya. Kasi yung pala ang gamot sa ketong niya, humility. Pagka na naman tinanggapan, baka lumaki ulo. Marami kasi nagre-regalo, pero pag tinanggap mo, para ka na niyang property dahil naregaluhan ka na. Pagka ganun, huwag mong tanggapan dahil may strings attached. Elijah's refusal is not to be considered to be an be-all template for all situations. There are gifts coming from grateful hearts and humble behavior that are good to be received. Pero dapat discerning ka. Kumisan yung gifts kasi binibili mo na yung tao. Nabigyan mo lang, tinanggapan ka lang, kala mo ka na kung sino mag-demand. Yun ang hindi dapat tinatanggapan ng gifts. So ayaw tanggapin ng propeta yung mga regalo. After all, hindi naman niya kailangan. Simple lang ang buhay niya. So hindi niya kailangan yung mga ginto na yon, yung mga
damit na yon, hindi naman siya maraming mga events sa kailangan niya yon. So, hindi niya tinanggap. 2 Kings 5:17, if you will not, meaning if you will not receive these gifts, said Naaman, please let me, your servant, naku, siya na ngayon ang servant ng prophet, marunong nang siyang lumugar ngayon. Please let me, your servant, be given as much earth as a pair of mules can carry, for your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other god but the Lord. Well-traveled itong si Naaman, exposed siya sa maraming religions, exposed siya sa maraming philosophies, pero ngayon lang siya gumaling from his leprosy. Mayroon siyang napatunayan. Sabi niya, kung hindi niyo tatanggapin ang regalo ko, ako ang may hihingin. Bigyan niyo ko ng lupa, kakalkaling ko mula dito sa lugar na ito, na kayang dalhin ng 2 buriko. Iuuwi ko sa aking tahanan, gagawa ako ng dambana, ng altar, at doon ako gagawa ng mga offerings. Hindi na ako gagawa ng offering kung kani-kaninong Diyos. Mag-o-offering ako sa Diyos na nagpagaling sa akin. So Naaman wanted to build a portable altar, a tangible piece of intangible spirituality. That's what he wanted to bring home. But remember, this is more symbolic than practical. If it's not the river that healed him, then it's not the soil that mattered either. Hindi yung tubig, hindi yung lupa, hindi yung oil, hindi yung merchandise. But because we are made of flesh, we want something tangible. So uwi-uwi niya souvenir from Israel, lupa, itutumpok niya, gagawin niyang dambana. What is important is faith in God who did all of these things, not in material things that became tools in God's work. At meron pang isa na inilapit itong si Naaman, 2 Kings 5:18, but may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master enters the temple of Rimmon to bow down, and he is leaning on my arm, I have to bow there also. When I bow down the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this. Malinaw na malinaw dito kay Naaman na meron na siyang Diyos na sinasamba, ang Diyos ng Israel. Pero ganun siya ka-close sa hari. Sa niya yung hari namin, pagpapasok sa templo namin at lumuluhod siya doon sa templo, nakakapit siya sa braso ko dahil matanda na siya, siyempre luluhod din ako. Patawarin nawa ako ng Diyos na nagpagaling sa akin. Kung ito'y gawin ko, walang personalan, trabaho lang. So the believer knew that idolatry is out of place in his newfound faith in God. But he had duties. He had work. Trabaho lang. Humihingi siya ng space in his spirituality for his duty and work. Kung ngayon nagpaalam yan sa mga born-again leaders, hindi yan papayagan. Pero pinayagan kaya. 2 Kings 5:19, sabi ng propeta, go in peace, Elisha said. In other words, this Elisha had such a broad mind. He displayed understanding, tolerance, and even a blessing, which many people today should study and emulate. Hindi siya masyadong rabid, narrow-minded, verse-stoning teacher. Sabi niya, naintindihan ko, may tungkulin ka, sige, go in peace. Basta nasa puso mo ang tunay na Panginoon, may trabaho ka, edi gawin mo. God's blessing was received and enjoyed by Naaman and his king and his country, even before he had a very clear understanding of God. Ibig sabihin, God's blessing is not limited to Israel and the Israelites. It is not limited to certain persons or group of persons. Sa katunayan, kalaban nga ng Israel, yung Aram nung panahon na yon, ang binebless pa ng Diyos na manalo ay sila. At binless pa sila na makabihag ng mga bata at mga dalagita na siyang naging dahilan para mapayuhan si Naaman. Si Jesus, binanggit ang istoryang binasa natin. Thousands of years later, babanggitin ito ni Jesus sa Luke 4:25-28.
Once during the time of Elijah, there was no rain for 3.5 years, and people everywhere were starving. There were many widows in Israel, but Elijah was sent only to a widow in the town of Zarephath near the city of Sidon. Sabi ni Jesus, nung panahon ng taggutom, napakaraming byuda sa Israel. Walang kinupkop ang Diyos ni isa, pero may kinupkop siyang byuda, hindi Israelite, taga Zarephath. And verse 27, during the time of the prophet Elisha, yung binasa natin ngayon, many men in Israel had leprosy, but no one was healed except Naaman who lived in Syria. When the people in the meeting place heard Jesus say this, they became so angry. Israelites had always been used to thinking of themselves as special, as favored, and Jesus shattered that myth, that self-centered, ethnocentric myth. At marami pang beses uulit-ulitin niya ni Jesus. Sasabihin niya, I've never seen a faith like this in Israel, but the faith of this Syrophoenician woman is impressive. Sasabihin niya, I've never seen faith like the faith of this centurion. This I have never seen among Israelites. Ipinapakita ni Jesus na minamatyagan, tinitignan ng Diyos ang lahat ng tao sa buong mundo. At ang Diyos ay humahanga, si Jesus ay humahanga sa pananalig, kahit ang nananalig ay hindi Israelite. At itong si Naaman, sabi niya, sa dinami-rami ng may ketong nung panahon ni Elisha, sa bayan ng Israel, walang pinagalingan Diyos. Isa lang, si Naaman, hindi pa Israelite. God blesses whom He likes to bless. Walang sino man na may exclusive franchise for blessing. Romans 9:15, the Lord told Moses that He has pity and mercy on anyone He wants to. Another lesson is that more blessings could await those who are already blessed, if only they were humble and obedient to godly counsel. Blessed na si Naaman, kaya lang may ketong. Ang spiritual cause pala nito, pride, kaya ang reseta, humility. And when he ate his humble pie, he got healed. God could give counsel through slave girls. Huwag nating mamalitin ang sinuman, maaaring gamitin ang sinuman ng Diyos na daluyan ang kanyang pagpapayo tungo sa ating buhay. Don't feel superior to anybody because anybody could be used by the Lord to speak to you. God could speak through donkeys, as we have seen in the Bible. God could provide food through unclean ravens, as God fed Elisha. And God could protect His servants through a prostitute in the story of Rahab. Nobody is beyond redemption, and nobody is so badly situated that God could not use her or him. Dapat nakabukas ang ating mata, ang ating tainga sa pagpapala ng Diyos kahit kanino padaanin. Huwag kang mamili. Huwag mo sasabihin, sino ba ang teacher sa Bible study class? Baka mas educated pa ako. Baka mas mayaman pa ako. Baka mas maganda pa yung bahay namin kaysa doon sa lugar ng Bible study na yan. Walang ganong-ganong yabang na dadaling ka pag lumalapit ka sa Diyos para gumaling ang iyong mga ketong at lahat ng tao may leprosy. Iba-iba lang. Kaya napakahalagang suriin natin mga sarili. Paka-bless na tayo. Kaya lang, yun yung kaya lang eh. May sabit. May kulang. O may sobra. At maaaring ang dahilan, tulad nitong kay Naaman, kailangan mo pala maglublob ka sa ilog mo. Ano man yun? Baka merong taong kinawawa mo noon, dapat bumalik ka sa kanya at mag-sorry ka. Yun ang ilog na lulubluban mo. You're humbling of yourself para mawala ang iyong leprosy. Baka may pinagyabangan ka noon na kailangan ngayong bumawi ka, magpakumbaba. Baka meron ka napakataas na sinabi na kailangan mong bawiin. Ano man yun, mga kapatid, sayang ang pag-upo nyo dyan pag hindi natin inisip na there is a Naaman in all of us. And there is that leprosy in all of us. And there is that humbling act that we should do to receive God's healing and God's blessing. And another lesson from this beautiful story is that gratitude and expressive thanksgiving is a mark of godliness
and civility. Kung ikay natulungan nino man, kailangan magpasalamat ka at ipahayag mo ang iyong mga pasalamat sa anumang kaya mong paraan. Si Naaman, palibas at marami siyang material na kabuhayan, yan ang kaya niyang expression na ibigay. Pwede namang magbigay ka ng atensyon, ng serbisyo, tulong, ano man yun. Pero sa sino mang gumagawa ng mabuti sa atin, dapat tumatanaw tayo at marunong tayo magsukli ng kabutihan din. Huwag ka lang tanggap ng tanggap. Mga Kristiyano, pagka nagpunta sa psychiatrist, ang mahal-mahal ng bayad. Pag nagpa-counsel sa mga counselors, TY, kahit malang isang atis ng bulok, wala malang iabot. Papray ng papray kung kani-kanino, ginigising mo na madaling araw, pag hindi ka makatulog, naliligalig ka, kahit man lang isang choknat, hindi mo maabutan. Pero willing na willing ka magbayad sa mga mahal na hindi ka kakilala at wala namang malasakit sa iyo. A really grateful heart will always express it in ways that you can. And another lesson is that one's personal spirituality and profession and work could coexist. Marami nagtatanong, nagtatrabaho po ako sa ganitong lugar na sa tingin ng maraming Bible teachers, hindi dapat nagtatrabaho doon ang Christian. Yun lang po ang trabaho ko ngayon, nakilala ko po ang Panginoon, nagkaroon ng spirituality. Anong gagawin ko sa buhay? Anong ginawa dito ng propeta? Sabi niya, go in peace. Trabaho mo yan Ngayon, kung hindi ka at isa trabaho na ito, dahil naliligalig ang iyong spirito, tiyakin mo lang na naliligalig dahil nga sa udyok ng Diyos at hindi dahil lang na-brainwash ka ng kung sinong religious person na pinapaniwala kang masama ngayon. Baka naman siya lang may ideya at hindi ang Diyos. Pero kung sakali nga nalabag sa pagiging maka-Diyos yung ginagawa mo, edi maghanap ka ng iba, pero habang hindi ka pa nakakahanap, lalo't may pananagutan ka sa buhay, may mga pinapakain ka, sabi ng propeta, go in peace. Walang personalan, trabaho lang. Maluwag ang Diyos nami-mispackage lang siya and misrepresented ng mga mahihigpit na religious leaders. Pero kung ang Diyos talaga ang pupuntahan mo at yung mga propetang tunay, you will fall in love with God. Kasi ang bait-bait. Ang luwag-luwag kasama, hindi nakakasakal. Pag nakakasakal, hindi yung galing sa Diyos. Kasi hindi naman bumaba si Jesus sa lupa para kasakalin. Alam nga naman ang mission niya, manakal. So pag ang feeling mo nasasakal ka, there's something wrong. Either with the teaching or with the interpretation. If you have conflicts in your mind about your profession and your spirituality, at least in and as a transition period, stay there until you find a better job. But to drop what you're doing and go hungry, hindi naman yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. At hindi mo kailangan gawin yun para patunayang maka-Diyos ka nga. We have to be liberated from these icons. Sometimes Bible-based Christians are so angry with idols, idolatry. Yung mga idols made of wood, of stone, of steel, of whatever. But Bible-based Christians also have many idols. And what are these? Theologies that misrepresent God. Theologies that do not present the true image of God, but shows only the interpretation of the religious. Idol din yun. Mas delikado yung idol na minimisrepresent mo ang Diyos. Na ang Diyos ay laging galit, laging nagpaparusa, puro bawal. It is a misrepresentation of God. Mature spirituality could and would understand other people's boundedness to duty and profession. Meron pa naging Kristiyano pero nasa military o police. So alam nga namang hindi ka na manghuli ng masama at hindi ka na mamaril kung nagbabarilan dahil Kristiyano ka. I-apply natin itong istorya sa tunay na buhay para magkaroon ng kahulugan sa atin. Sabi ng prophet, go in peace. Then settle it later. But for now, you are in a transition period, go in peace. Darating din yung kaayusan na yan na hinahanap mo. Mature spirituality could and would be tolerant of people's realities and even beliefs. You don't walk into people's lives and rearrange them the way your religion tells you to. You respect people
and you let them process their spirituality in their time, at their pace, in their context. Naaman was a believer, though not fully aware of it. Maraming mga tao naniniwala sa Diyos, hindi lang nila alam na naniniwala pala sila, pero yung kilos, asal, gawa nila, nagsasabing mananampalataya sila. Kaya bine-bless ng Diyos si Naaman, may kulang lang yung inayos, the humbling part. But in all other aspects of his life, he was already blessed. Marami mga mananampalataya, hindi lang articulated ng theology sa kanilang pananalig nila sa Diyos. At kadalasan, makikita nyo sa Biblia, dinadala sila ng Diyos sa mga taong makakapagpaliwanag ng kanilang isip at makakapagpalalo, makakapag-fine-tune ng kanilang pananalig. Ginawa niya yan kay Cornelius, ginawa niya yan sa Roman Centurion, at ginagawa ng Panginoon sa sino man na meron ng likas na pananalig sa Kanya, inilalapit niya lalo sa Kanya at gumagamit siya ng mga instrumento. What is your leprosy that could be healed by listening to a humble person's advice, that could be healed by humbling yourself and by dipping in your own